may grupo ng mga awit sa Psalms na tinatawag na Songs of Ascent. Ito ay 15 na mga salmo doon sa aklat ng Psalms na koleksyon na madalas ay kinakanta habang paakyat sila sa Jerusalem. Ang Jerusalem ay isang mataas na lugar. Ito yung lugar nila ng panambahan sa panahon nila David, and later on, ang Jerusalem ang magiging worship center ng Old Testament na mga people of God. Kaya atong mga Psalms na ito, Psalms 120 hanggang Psalm 134, ito ay mga tinatawag na Songs of Ascent. Ito yung mga pilgrim songs. Pumupunta sila doon sa Jerusalem, umaakyat sila doon, at habang umaakyat sila, kumakanta sila. At ito yung mga inaawit nila, Psalm 120 hanggang 134. Madalas silang pumupunta doon kapag meron silang mga major festivals, katulad ng Passover, katulad ng Pentecost, at katulad ng Feast of Tabernacles. Ito ay nagre-reflect ng kanilang puso habang paakyat sa Jerusalem para sila ay sumamba. Ilan sa mga kilalang psalm ay yung Psalm 122. Merong kasiyahan habang umaakyat doon. I was glad when they said to me, let us go into the house of the Lord. Kasama yan sa Songs of Ascent. Yung 133, how good and how pleasant it is for brethren to dwell in unity. Yan din ay Songs of Ascent. Inaawit nila yan, meron silang pagkakaisa habang sumasamba, habang papunta doon sa bahay panambahan. Pinapaalala ng mga awit na to na yung presensya ng Diyos ang pinakakailangan ng isang tao. Umaakyat sila, umaawit sila habang papunta pa lang sila doon sa bahay panambahan. At ito rin ay mga awit kung saan hinahanda nila yung sarili nila for the worship. Ito'y preparatory sa kanilang pagsamba sa Panginoon. May mga verses dito, mga psalms, inaalala yung biyaya. Merong mga psalms na merong lament, may mga pag-iyak. Meron ding mga psalms ng kasiyahan. Iba't iba na mga kalagayan, iba't iba na mga awit. Pero lahat ng yun ay mga inaawit habang paakyat sila doon sa Jerusalem. Ito ay nag-offer ng encouragement sa kanila ng mga gustong sumamba sa Panginoon, for those who seek to worship God. Sabi ng Easton Bible Dictionary, regarding sa Songs of Ascent, more than half of them are cheerful, and all of them are hopeful. Kalahati sa mga awit na to ay masaya. Hindi lahat masaya, kalahati dito masaya, pero lahat ng awit papunta doon ay may pag-asa. Meron silang pag-aasam ng pag-asa doon sa Panginoon. At dito sa 130 verse 4 na major na text natin, ito yung kinakanta nila habang paakyat sila. Ang sabi doon sa verse 4, but with you, sa iyo, Panginoon, ay may kapatawaran para ikaw ay katakutan. Ito yung inaawit nila. Sabi nila habang umaakyat para sa worship, meron kang kapatawaran, sa'yo merong kapatawaran para ikaw ay katakutan. God forgives in order for those forgiven to worship Him with fear. Yun daw yung dahilan. Nagpapatawad siya para yung mga pinatawad niya ay matakot sa Kanya sa kanilang paglapit sa Kanya ng may pagsamba. Kaya yung nakikita natin dito sa verse, yung worship at yung fear of God, byproduct yan ng kapatawaran mula sa Ebanghelyo ng Diyos. Sila na mga pinatawad, sila na tumanggap ng awa, sila na tumanggap ng biyaya, sila na niligtas mula sa kapahamakan ng walang hanggang pagdurusa, sila na mga pinatawad sa kanilang mga maraming mga kasalanan, sila ang nagkakaroon ng puso na may takot sa Diyos. Yung pinatawad ang may takot sa Diyos. Yung binigyan ng grasya ang may takot sa Diyos. Kaya yun yung mensahe natin ngayong hapon na ito.
reverential fear and the worship of God is the cause. It arises from the depths of gospel forgiveness. Ang may paggalang na takot at pagsamba sa Diyos ay nagmumula, umuusbong mula sa kailaliman ng ebanghelyong kapatawaran. At dalawang ideya doon sa mensahe na yun yung titignan natin. Ano ba yung kapatawaran at ano ba yung takot? Let's define forgiveness. Ano ba yung forgiveness na in you? At ano ba yung fear na dinudulot noong forgiveness na iyon? Mindful itong mga psalmist na ito sa katatayuan nila sa harapan ng Diyos habang umaakyat sila. Papaakyat sila sa bundok, paakyat sila doon sa Jerusalem, sa kanilang worship place. So isipin natin kung itatranslate natin sa panahon natin ngayon habang nagko-commute tayo. Habang nagda-drive ka, papunta sa bahay panambahan, habang naglalakad ka, sila umaawit. At yung inaawit nila ay ito. Sila ay aware sa katatayuan nila sa harapan ng Panginoon. Verse 3, if you, O Lord, should mark iniquities, who could stand? Alam nila yung kalalagayan na papunta sila dun sa worship place, tapos ang iniisip nila, naku, kung kaming lahat ay ahatulan ng Panginoon, kung bibilangin lahat ng sala ko, kung i-enumerate ng Panginoon lahat ng mga paglabag ko sa Kanya, sinong makakatindig sa Kanya? So papunta sila sa worship, at ang nasa isip nila, banalang Diyos, makasalanan ako, paano ko tatayo sa harapan Niya? Yun ang iniisip nila. Paano ako makakatayo? Kung hahatulan ako ng Panginoon, hindi ako makakaligtas. Habang papunta sila sa pagsamba. Pero sa verse 4, ipinakita sa atin na merong kapatawaran. In you, there is forgiveness. Yung forgiveness na binabanggit dito sa Old Testament ay may ideya ng pardon. Ibig sabihin, pag-alis ng kasalanan. Yung usapin ng pardon at forgiveness, very integral yan sa mga religious ceremonies at worship sa Old Testament. Walang worship sa Old Testament nang walang idea ng forgiveness. Lahat ng worship nila merong idea ng forgiveness. Walang pinagawa yung sa kanila yung Diyos na hindi magpapaalala na makasalanan sila. Walang ceremony na binigay sa kanila yung Diyos na hindi magpapaalala na kailangan nila ng kapatawaran. Sa lumang tipan pa lang yon. Pero ang pinapakita doon sa text natin, in you, there is forgiveness. Yung forgiveness na yun, una ay sa Diyos lang. Siya lang yung pwede magpatawad. At pangalawa, covenantal siya. Nandun lang sa tipan ng Diyos, pwedeng magbigay yung Diyos ng kapatawaran. Hindi siya nagbibigay ng kapatawaran labas sa kanyang covenant, labas sa kanyang tipan. Kaya una, matatagpuan lang ito sa Diyos, walang kapatawaran sa harapan ng tao, walang ibang tao na pwede proclaim na pinatawad ka na. Ang Diyos lang ang pwede mag-declare na ang isang tao ay pinatawad na. Hindi pwedeng ako magsabi sa sarili ko, hindi, pinatawad na ako. Hindi, kailangan Diyos magsabi nun. Kailangan manggaling sa Kanya. At kung hindi sinabi ng Diyos yon, hindi totoo yon. Kahit anong sabihin ng kahit sinong tao. Ang Diyos ang dapat magdeklara ng kapatawaran. Magda-digress ako for a moment dyan. Kaya galit na galit yung mga Pariseo kay Jesus nung nagpatawad siya. Dahil ang sabi nila kay Jesus, Diyos lang ang pwedeng magpatawad. Pero si Jesus ay nagpatawad. Kaya isa yon sa mga katibayan na si Jesucristo ay Diyos. He can declare forgiveness. And it's also covenantal. Parte ito ng tipan ng Diyos. Hindi pwedeng lumabas sa tipan ng Diyos at makatagpo ng kapatawaran. Pero sa New Testament translation ng Old Testament, yung Greek translation na tinatawag na Septuagint, yun yung binabasa nila Jesus eh. Sila Jesus ay nagbabasa, by the way, ng Greek translation ng Old Testament. At yung mga apostles, ang binabasa nila ay Greek translation ng Old Testament, tinatawag na Septuagint.
At yung translation sa Psalm 130 verse 4 dun sa Septuagint, nung tinranslate siya, ito'y may idea ng propitiation. Sa bagong tipan, paulit-ulit natin mababasa to, propitiation. Yung idea ng propitiation ay galit na pinahupa at ganun din magkaaway na pinagkasundo. It is both legal and relational. Yan yung kapatawaran na binabanggit sa salmo natin. Ang binabanggit ay yung legal na kasalanan ko sa harapan ng Diyos, siya lang ang pwede magbura, at yung relasyonal na pagkakalayo ko mula sa Diyos, siya lang yung pwedeng magbalik at magdugtong. Ayan yung kapatawaran na binabanggit dito. At alam natin sa bagong tipan, walang ibang kapatawaran kung hindi sa pamamagitan ng tugatog, ng fulfillment ng lahat ng mga sakripisyo sa lumang tipan. Ang lahat ng mga tupang pinatay sa lumang tipan ay nagtuturo sa tupa ng Diyos na papatayin para maging kapatawaran ng lahat ng mga nananampalataya, sa lahat ng mga nagsisisi. At walang iba kung hindi si Hesukristo. Si Hesukristo yung propitiation. Si Hesukristo yung kapatawaran. Si Hesukristo sa persona niya dun sa nabayubay na persona doon sa krus. Nandun lang matatagpuan yung kapatawaran. Kaya pag iniisip natin yung forgiveness, wag nating itong ihiwalay kay Jesus. Walang kapatawaran labas kay Jesus. Walang kapatawaran labas sa krus. Yung binabanggit ditong kapatawaran ay may kinalaman palagi sa sakripisyo ng bugtong na anak ng Diyos. Dahil doon sa krus, siya yung hindi pinatawad. Wala siyang kasalanan, pero hindi siya pinatawad. Siya yung pinarusahan. Para kung sino man ang manalig sa kanya, ay hindi na parusahan. Katulad na hindi natin pwedeng paghiwalayin yung ideya ng tubig at pagiging basa, at ng pagiging tuyo, at ng init, at ng hangin, at ng hininga, hindi rin natin pwedeng paghiwalayin ang ideya ng kapatawaran at ng krus. There is no crossless forgiveness. There is no such thing as a crossless forgiveness. Meron lang kapatawaran dahil may Jesus na ipinako doon sa krus. Yung krus ang sagot sa legal na problema natin sa harapan ng Diyos. Ang krus lang ang paraan para mapatawad tayo sa kasalanan, humupa yung galit ng Diyos sa atin at manumbalik yung relasyon na sinira ng kasalanan. Ang krus lang ang nagdudugtong sa makasalanan at sa banal na Diyos. Kaya tayo, huwag nating paghiwalayin yung ideya natin ng kapatawaran doon sa krus ni Jesus. Pag pinag-usapan natin ng any form, any kind of forgiveness, most especially forgiveness before God, huwag nating alisin sa isip natin si Jesus. Yung krus ni Jesus. Yun ang pinaka-defining mark ng forgiveness. Hindi natin pwedeng sabihin, katulad ng mga contemporary ideas, pang mga ideya ngayon ng mga Pilipino, sa usapin ng kapatawaran ay pagbabaliwala. Yun. Pag sinabing pinatawad na kita, ang ibig sabihin nun, hayaan mo na. Ang ibig sabihin nun, wag na nating isipin. Ang ibig sabihin, wag na nating i-deal. Hayaan mo na yung kasalanan. There are other phrases such as sweeping under the rug. Alam niyo, yung mga bata na ayaw maglinis ng bahay. Pag nagwawalis, tinatabi lang yung dumi. Nasa tabi lang. Ganyan yung ideya ng kapatawaran ng maraming Pilipino, maraming Pinoy. Ang iniisip nilang kapatawaran, tinatabi lang yung kasalanan. Ang iniisip nila yung kasalanan, hinahayaan lang. Pinababayaan, hindi napapansinin
Hindi na i-address. That is not the biblical forgiveness. Hindi yan ang kapatawaran ng Biblia. Ang kapatawaran ng Biblia ay ina-address. Ang kapatawaran ng Biblia ay binabayaran. Ang kapatawaran ng Biblia ay hinaharap. At nasaan yung kasalanan? Saan nilagay? Sa balikat ni Jesus. Yung kasalanan ng mga mananampalataya, kasalanan ng mga mananalig at magsisisi. Lahat ng mga pinatawad na kasalanan ay hindi nasa sulok ng langit. Yung lahat ng kasalanan ng mga mananampalataya ay hindi isinantabi lang. Yun ay ibinigay sa balikat ni Jesus at pinagdusahan niya sa krus, kaya siya namatay. Nagdusa ang Panginoon dahil siya nagbayad ng kasalanan. Hindi binaliwala ng Diyos ang kasalanan. Hindi niya sinabi yung kasalanan ni Joseph, hayaan mo na yan, okay lang yan. Hindi. Binigay niya kay Jesus. Pinagdusahan niya. Dumanak ang dugo ng bugtong na anak ng Diyos. Kaya't uhaw ka ba sa kapatawaran? Gutom ka ba sa kapatawaran? Tumingin ka kay Jesucristo. Nasa Kanya lang yung kapatawaran. Nasa Kanya lang ang biblikal na kapatawaran. At tayo bilang mananampalataya, kapag lingguhan tayong lumalapit sa bagong tipang Jerusalem, sa bagong tipang panambahan, sa tuwing lalapit tayo sa pagsamba ng Diyos, ang isa sa mga dapat nating isipin, yung kapatawaran natin na nasa tipan ng Diyos. Yung kapatawaran natin na binayaran na ng Panginoong Jesus. He is our covenant God and He is our covenant Christ. Yan ang dapat isipin natin pagpapalapit na tayo sa panambahan. At habang nasa panambahan, ang iisipin natin, binayaran ni Jesus ang lahat ng kasalanan ko. Lahat. Nitong linggo, sa lahat ng kasalanan ko, si Jesus ang nagbayad. Yan ang dapat na nasa isipan. Huwag nating iisipin na isinantabi ng Diyos yung kasalanan natin. Hindi. At kung hindi ka pa mananampalataya, kung ikaw ay hindi pa nananalig kay Jesucristo, papaano mo dinidil ang kasalanan mo? Kung hindi ka pa Kristiyano, papaano mo dinidil ang kasalanan mo? Paano ka papatawarin ng Diyos? Tatabunan mo ng mabuti mong ginagawa, yung kasalanan mo? Hindi pwede sa Diyos yan. Sasabihin mo ba sa harapan ng Diyos, dapat patawarin mo ako? Hindi pwede sa Diyos yan. Ang sasabihin mo ba sa Diyos, Panginoon, pwede bang baliwalain mo na yung mga dati kong ginawa? Nakalimutan ko na yun eh. Hindi pwede yon sa Diyos. Kung ikaw ay hindi mananampalataya, ang panawagan sa iyo ay tumingin din kay Jesus. Nasa Kanya yung kapatawaran. Siya yung tagapagbayad sala. Hindi mo kayang bayaran yung kasalanan mo. Silang lahat ng nagbabayad ng kasalanan nila ay nasa impyerno. Dalawa lang, bayaran mo yung kasalanan mo sa impyerno o si Jesus ang nagbayad ng sala. Kaya tumingin ka kay Jesus. Piliin mo si Jesus. Huwag mong piliing pasanin ang lahat ng kasalanan mo. Huwag mong pasanin. Tumingin ka kay Jesucristo. Manalig ka sa Kanya ng may pagsisisi, ng mayroong basag na puso, ng may umiiyak na puso sa iyong kasalanan. Sa Kanya mo ibigay yung pagtitiwala mo, huwag sa sarili mo. Iyan ang kapatawaran. Paano yung takot? Paano yung fear of God? Alam nyo, kung tayo yung magsusulat ng Bible, hindi natin isusulat yung verse 4 katulad ng pagkakasulat dito. Hindi ganun ang pagkakasulat natin. Alam mo, kung tayo sa sarili nating logic, sa sarili nating rationality, ganito natin isusulat yung verse 4. Isusulat natin, with you, there is judgment that you may be feared. Di ba mas parang logical? Sa'yo, may paghatol
kaya ka katatakutan. Di ba parang mas tama. O kaya naman, pwede nating isulat sa verse 4, with you there is forgiveness that you may be loved. Sa'yo mayroong kapatawaran para ikaw ay mahalin. Di ba parang medyo mas sakto? Pwede nating isipin, igagalang ang Panginoon kapag parusa. Dahil sa parusa, kaya siya igagalang. Dahil sa kondemnasyon, kaya siya sasambahin. O kaya naman sa kabilang banda, kaya siya nagpapatawad para siya ay mahalin. Pero hindi ganyan nagsulat yung Diyos. Alam niyo kung bakit? Kasi hindi siya tao. Siya ay Diyos. Siya ay higit sa lahat ng isipan natin. Ang logic ng Diyos ay hindi yung logic mo. Yung isipan ng Diyos ay hindi isipan ng tao. Isaiah 55 verse 8, for my thoughts are not your thoughts, and my ways are not your ways, says the Lord. Alam mo, ang Diyos ay logical, ang Diyos ay rational, pero sa binabasa namin ni Lori sometime yung attributes of God ni A.W. Tozer at may nag-catch ang attention ko doon. Ang sabi ni A.W. Tozer, God is super rational. Ang Diyos ay hindi illogical, ang Diyos ay hindi sinungaling, pero siya ay higit sa ating isipan. Mas mataas siya sa ating logic, mas mataas siya sa ating rational, mas mataas siya sa lahat ng ating mga isipan. He is super rational and He is super logical. Kaya ito ang logic ng Diyos. Nagpapatawad siya para siya ay katakutan. Hindi mo maiisip yun. Pero siya ay Diyos. Ganyan siya mag-isip. Ganyan niya pinapamahalaan ang kanyang kaharian. Ganyan ang batas niya sa kanyang pamahalaan. Natatakot sa kanya, nagbibigay galang sa kanya yung lahat ng mga nasa ilalim niya dahil sa kapatawarang tinanggap nila. Kaya sila sumusunod dahil sila'y pinatawad. Kaya sila paakyat sa Jerusalem dahil alam nila kung gaano sila binigyan ng awa at biyaya ng Diyos. Hindi sila umaakyat doon dahil nanginginig sila sa takot. Umaakyat sila doon dahil may pasasalamat sila sa kapatawaran na tinanggap nila mula sa Diyos na si Yahweh. At itong takot na to ay isang takot na papalapit sa Diyos, hindi palayo sa Diyos. This is a fatherly fear. This is not a slavish fear. Hindi takot ng isang alipin na papalayo. Isa itong takot ng isang anak na papalapit sa kanyang ama. Ang isang anak na may galang sa kanyang ama. Merong takot, merong paggalang, pero papalapit sa kanyang ama. Takot sa akin si Light. Pero pag tinatanong ko siya, are you scared of me? Ang sagot niya, no. Takot siya sa akin, pero hindi siya sa akin takot. Meron siyang paggalang. Meron siyang pagsunod. Pero hindi isang takot na papalayo. Yan ang relasyon natin sa harapan ng Diyos. Isang takot na may mataas na pagtingin. Dahil binigyan ng kapatawaran yung mga mananampalataya. At saan ang gagaling yun? Dahil dun sa krus ng kapatawaran. In you there is forgiveness that you may be feared. Kaya't ang kasiyahan, kagalakan at kahandaan sa pagsamba sa Diyos ay nangyayari kapag ang ebanghelyo ay niyayakap. That's the point. The joy, delight, and readiness to worship God happens when the gospel cross is embraced. Mas authentic ang worship kapag ang dahilan ay ang krus.
Mas authentic ang worship kapag ang dahilan ay gospel. Mas authentic ang worship kapag ang motibo na nagtulak ay dahil sa kamalayan, sa grasya at pinatawad siya ng Diyos. You want authenticity? Look to Jesus Christ. Masdan mo yung kapatawaran. Kaya ito yung hamon sa atin bilang mananampalataya. Gospelize your logic. Gawin mong ebanghelyo ang pag-iisip mo. Ang magbibigay sa iyo ng kasiyahan, kagalakan at kahandaan na matakot sa Diyos, sumamba sa Diyos, ay hindi mas maraming batas, kung hindi mas maraming ebanghelyo. What will give you joy and gladness and happiness to worship God and fear God is not more law, but more gospel. Psalm 130 verse 4. Alam niyo, mga Hudyo, ang dami na nilang batas, no? Bigay ng Diyos yun. Tama yun. Yun yung boundary. Pero somewhere later, nung na-exile na sila sa Babylon, sa Assyria, alam yung ginawa ng mga nagtayo ng sinagoga, nagdagdag pa sila ng batas. May batas na, dinagdagan pa nila. Kaya sa panahon ni Jesus, ang daming nire-rebuke ni Jesus dun sa mga Pharisees. At isa sa mga rebuke ni Jesus sa mga Pharisees ay mga dagdag nilang batas. So, mas sumunod ba yung mga tao sa Diyos dahil sa dagdag na batas? Hindi. Sabi nga ni Jesus, your lips are near to me, but your hearts are far from me. Nasa context yun ng mas maraming batas. Sabi rin ng isang Roman historian na si Tacitus, the more the law, the more corrupted the government. Sabi niya, the more numerous the law, the more corrupt the state. Gusto mong tignan yung isang bansa na mas corrupt, sila na bansa na sobrang daming batas masyado. Dagdag ng dagdag ng dagdag ng dagdag ng dagdag ng batas. Dahil alam nyo, ang magbibigay ng kasiyahan at kagalakan sa pagsamba sa Diyos ay hindi ang pangangaral at pagdadagdag ng kautusan, kung hindi ng biyaya, ng ebanghelyo ng Diyos. Di ba, pag nagpe-pray tayo bilang Christian, pag nagpe-pray ka, gusto mong mas sumunod sa Diyos. Sabi mo, pag nagpe-pray ka, ganito ba yung prayer mo? Panginoon, dagdagan mo yung batas para makasunod ako sa iyo. Panginoon, bigyan mo ako ng batas para mas lalo akong sumunod sa iyo. No, alam niyo kung ano hinihingi mo? Biyaya. Panginoon, bigyan mo ako ng biyaya para makasunod ako sa iyo. Kung yun yung pinapanalangin mo, yun yung kailangan mo marinig. Ang pakinggan mo ay pangangaral ng krus ni Jesus, ng kapatawaran, ng kasalanan, ng pakikipagkasundo sa harapan ng Diyos. Yan ang magbibigay sa puso ng mas malalim na pagsamba at may kasiyahang pagsamba sa Diyos. Napipisa ang isang itlog at nabubuhay yung isang sisiw hindi sa pamamagitan ng pagmartilyo natin doon, kundi sa pagbibigay ng dahan-dahan at tuloy-tuloy na init doon sa itlog na yon. At mapipisa siya at magbibigay ng buhay. Ang isang buto, hindi tutubo yung isang buto na nasa lupa kapag sinuntok mo. Subukan mo. Tubo! Hindi. Alam mo, papatubo doon sa butong yon? Tubig at init ng araw. At yan ang magbibigay, magfo-flourish ang isang mananampalataya sa puso, sa pagkatakot sa Diyos at pagsamba sa Diyos. Kung inaalala niya at iniisip niya at tinatanggap niya ay yung sinabi sa verse 4, with you there is forgiveness that you may be feared. Kapatawaran at biyaya
ng Panginoon. Pero may mag-o-object dito. Because we want to be realistic. Ang sasabihin ng objection dito sa text natin, papaano kapag merong gumagamit ng biyaya para gamitin yon bilang lisensya sa kasalanan? Naku, pastor, kapag ang sinabi mo, biyaya, habag ng Diyos, kapatawaran, alam mo, gagawin ng tao dyan. Gagamitin nila yon, aabusuhin nila yon. At gagamitin nila dahil may biyaya ang Diyos, sabi nung theoretical opponent ni Paul, what shall we do? Shall we sin more that grace may abound? Pero alam nyo, itong pinagkaiba ng bagong tipan sa lumang tipan. Dahil sa bagong tipan ng Diyos, sa kanyang tipan ng biyaya, ang takot ng Diyos ay nilalagay sa puso. Sinusulat ng Diyos bilang resulta ng ebanghelyo yung takot ng Diyos sa puso ng isang mananampalataya. Hindi galing sa labas yung takot sa Diyos. Ito'y sinusulat ng Diyos sa loob ng puso. Jeremiah 32, 39-40, Jeremiah 33, verse 8-9. The fear of God is written in the hearts of covenant members. New covenant members. Covenant of grace members. Kaya alam nyo, ang mga hindi mananampalataya, totoo yan. Bigyan mo sila ng biyaya ng Diyos, abusuin nila yan. Bigyan mo sila ng grasya ng Diyos, gagamitin nila yan para hindi magkasala. Para magkasala. Pero ang tunay na mananampalataya, kapag narinig nila ang ebanghelyo, yun ang magiging gasolina nila para sumunod. Pag narinig nila yung grasya ng Diyos, na pinatawad sila ng Diyos, yun ang magiging dahilan para sila ay matakot sa Diyos at sumamba sa Diyos. But this is exactly what happened in the 17th century. Nung panahon ng Reformation, nagkakalasa na yung mga tao palabas sa sistema ng Roman Catholic Church. Alam nyo, buong buhay ng mga tao noon, nasa ilalim sila ng iisang relihiyon, Roman Catholic Church. At dumating yung mga reformador, may nangangaral ng ebanghelyo na iba doon sa Romano-Katolikong Iglesia. Marami yung nag-alisan sa Roman Catholic Church. Pero lahat ba doon gustong umalis dahil gusto nilang sumamba ng tama sa Diyos? Hindi. May mga nakisabay. May mga nakialis. Dahil gusto nilang gawin ay ang sarili nilang nasa. Hindi nila gustong sundin ng Diyos. Ayaw lang nilang magpatali sa Romano-Katolikong Iglesia. Sa lugar nila Calvin, sa city of Geneva, ito tinawag ni John Calvin na libertines. Ito yung mga tao na lumabas sa Roman Catholic Church, pero ayaw din doon sa New Testament standard. Sila yung nag-oppose kay Calvin. Nire-reform niya ng nire-reform yung Geneva. Pero itong mga taong to, ang gusto nila ay magkasala. Hindi sila umalis sa Roman Catholic Church para sumunod sa Diyos. Umalis sila para magawa nila kung anong gusto nila. So it's true. Yes. Meron talaga. Ginagamit yung biyaya para magkasala. Ginagamit yung grasya para magawa nila yung sarili nilang mga nasa. It's true. So anong sagot natin? Paano yun? Ipapangaral mo pa rin ba yung grasya ng Diyos? Kung ginagamit naman to ng iba para sa kasalanan? At ang sagot ng Biblia, preach on. Ipangaral mo pa rin. Revelation 22 verse 11, He who is unjust, let him be unjust still. He who is filthy, let him be filthy still. He who is righteous, let him be righteous still. He who is holy, let him be holy still.
Pangaral mo ang grasya ng Diyos, ano man ang maging resulta. Gamitin man yan ng iba para sa sarili nilang kondemnasyon. Pero ang tunay na mananampalataya, gagamitin nila yan para lumalim ang takot nila sa banal, banal, banal na Diyos. You still preach it. You still do it. You still hear it. It will be their condemnation. And to others, it will be their sanctification. Iisa ang biyaya ng Diyos. Kaya't babala iyan sa mga nakakarinig ng purong ebanghelyo ng Diyos. Pero yan ay kalakasan sa kanila ng mga mananampalataya ng Diyos. Sinabi ng Luke 7:47, he who is forgiven much, loves much. Pero yung love na tinutukoy doon sa kwento ay yung isang babae na hinugasan yung paa ni Jesus. Isa itong pag-ibig na may paggalang. Isang pag-ibig na may pagsamba. Kung sino yung mas pinatawad, sila yung mas sumasamba. Sila yung mas pinatawad, sila yung mas may takot sa Diyos. Kaya nakakakita ka ba ng isang mananampalataya na tapat sa kanyang takot sa Diyos? Anong unang-una mong isipin sa mananampalataya na yon? Sa mananampalataya na may takot sa Diyos. Ang unang-una mong isipin, siya ay maraming kasalanang pinatawad ng Diyos. Yun ang iisipin mo. Hindi mo isipin ay ang galing niya. Hindi mo isipin ay ang lakas niya. Kaya siya sumasamba Sunday after Sunday after Sunday because he is a sinner saved by grace. Makasalanan siya. At nagpapasalamat siya sa Diyos. Kinahabagan ako ng Diyos. Kaya't sasampahin ko siya. Hindi dahil mas malakas siya, hindi dahil mas marami siyang alam na batas, kung hindi mas marami siyang kinikilalang ebanghelyo. Ang mas makasalanang, mas pinatawad, ay mas may takot sa Diyos. Ulitin natin. Ang mas makasalanang, mas pinatawad, ay mas may takot sa Diyos. Kaya alam nyo, pinag-uusapan theologically, bakit nga ba si Jesus sa kanyang resurrection, sa pagkabuhay niyang muli, nung kaharap niya si Thomas, bakit siya meron pa ring butas sa kamay? Bakit siya meron pa ring butas sa kamay? Di ba resurrected siya, glorified na siya eh. Pero bakit pa rin siya may butas sa kamay? Ang isang dahilan ay para maalala natin ang kanyang kapatawaran. Na para sila ng mga nasa langit, sila ng mga nasa walang hanggan, ay patuloy na sumamba ng may takot sa Diyos. Ang butas sa kamay ni Jesus ay nanatili maging sa resurreksyon. Magpawalang hanggan para sa walang hanggang takot sa Kanya. Para sa walang hanggang pagsamba sa Trinidad na Diyos. In you, there is forgiveness, that you may be feared. Sila na mga nasa langit ay sumasamba ngayon dahil meron na silang mas malinaw na mata sa sakripisyo ni Kristo. Iniisip kasi natin minsan, kaya hindi sila nagkakasala, kaya sila may takot sa Diyos kasi inalis na ng Diyos yung sinful nature nila eh. Yun ang nilologic natin eh. Kung aalisin lang ng Diyos yung sinful nature ko, hindi, anong sinabi ng verse natin? Alalahanin mo yung kapatawaran mo para matakot ka sa Diyos. They who are in heaven knows they are forgiven. That's why they fear God.
Dahil nakita na nila ng mukha ng kanilang Panginoon, ng kanilang kapatawaran, ng persona ng kanilang kapatawaran. Kaya't sila ay may takot sa Diyos. That's a reason. Let your logic be biblical. Let your theologizing be biblical. Hindi ang solusyon ay kung inalis lang. Ang solusyon, tignan mo ang kapatawaran mo. That's the solution. Masdan mo. Kaya tatanungin kita ngayon, kamusta na ang pagsamba mo kay Kristo? Ikaw at sa Diyos. Huwag mo kaming tignan. Ikaw at sa Diyos. Kamusta ang pagsamba mo kay Kristo? Kamusta ang takot mo kay Kristo? Ikaw at ang Diyos. Huwag mo kaming tignan. Kamusta ang pagsamba mo sa iyong tagapagligtas? Kamusta ang takot mo sa Kanya? Alam mo, ang takot, ang pagsamba mo sa Kanya ay nakadepende kung paano mo tinitignan ang kapatawaran mo sa Kanyang harapan. My sin, oh the bliss of this glorious thought. My sin, not in part, but the whole, is nailed to the cross, and I bear it no more. Praise the Lord! Praise the Lord, oh my soul! Bakit siya sumasamba? Dahil pinatawad ang kasalanan niya. Bilang pagtatapos, alam mo, meron sa atin gusto maging mas maluwag ang Diyos. Pero meron din sa atin na gusto maging mas mahigpit ang Diyos. Pwedeng nasa dalawang panig tayo. Iniisip natin, pwede bang patawarin na lang ng Diyos yung kasalanan ko nang wala lang bayad? Gusto natin mas maluwag siya. O kaya ang iba sa atin, gusto mas mahigpit siya. Hindi ba pwede Diyos higpitan mo lalo? Kasi di sumusunod yung mga taong to eh. Higpitan mo lalo, Panginoon. Pero ang Diyos ay may mas mainam na paraan. May kabayaran sa ating kasalanan. Kaya tayo magkakaroon ng takot sa Kanya. Ito ang logic ng Ebanghelyo. With you there is forgiveness, that you may be feared. Manalangin tayo, Diyos namin, Ama, Ikaw ay banal, kaya kailangan naming lumuhod. Pero ikaw ay maawain, kaya't mas lalo naming kailangan lumuhod. Hayaan mo na ang iyong awa, grasya at biyaya ang maging dahilan namin para kami magkaroon ng takot sa iyo. Baguhin mo ang pag-iisip namin. Baliktarin mo ang kamalayan namin. Huwag mo kami hayaan, O Diyos, na mag-isip ng sarili namin. Huwag mo kami hayaang mag-logic ng sarili namin. Turuan mo kami, O Diyos, ng biblical mong paraan. Mas mataas sa mga paraan namin. Mas malalim sa aming mga isipan. At mas epektibo sa iyong bagong tipan. Hindi namin kayang puwersahin yung sarili namin na matakot sa iyo. Pero pwede naming tignan yung krus ni Jesus. At mula doon, uusbong ang bunga ng pagsambat takot. Tulungan mo kami, Ama. Panatilihin mo kami sa sola gratia. Sa pangalan ni Jesus. Amen.